discussion. Sino sa inyo dito ang napa-add to cart? O baka nag-check out na nung 99 sale? 99? Aba yung mga students natin. Okay, dami. Ano mga check out ninyo? Makeup? Honest, diba? Hindi sinabing school supplies po. Talagang make-up, honest siya. Well, in this next segment, we will uncover how every view can be your next benta. Alamin natin ang tips and tricks of online selling, from catchy posts to killer captions and proven techniques that make shoppers say, "Ia-add to cart ko to." Well, mga Go Negosyante, let's give a big round of applause to our social media marketing consultant, Mr. Andrew Brizuela, or Tito Drew. And to lead us through this exciting discussion, let's all welcome the one and only amazing Betong Sumaya! Yay! Amazing, thanks Ayu. Maraming salamat. Yes, doing a good job. Yes. Hi guys, okay pa ba kayo? Energy check nga kamo sa mga nasa kanan. Sandali lang, parang sir, upo muna tayo, sir. At syempre, energy check muna mga nasa kanan, kamusta? Mga nasa kaliwa. Aba, papatalo ba kayo nasa kaliwa? Kanan! Kaliwa! Buong Ayala Mall! Ayun. Buhay pa. Okay na, okay pa. Okay pa tayo, ha? Okay pa. So, ayan, kasama natin. Sir, kamusta po? Okay naman. Baka gusto niyo muna pong batiin mo na po mga kasama po natin ngayong salamat po sa mga audience natin and thanks for staying here kasi alam ko marami tayong natututunan. So, let me introduce myself. Yes, sir. I'm Andrew, pero mas kilala ako sa social media bilang si Tito Drew. I'm a full-time content creator and a proud online affiliate seller. Ayan, nako, syempre. Sino mga gusto bang maging online seller po dito? Taas ang kamay! Ayan, marami-rami. Tito Drew, marami-rami. Pero syempre, gusto po nating malaman, paano po kayo nagsimula sa mundo po ng online selling? Alam mo, napaka-unexpected. Kasi before this, ang trabaho ko is corporate. For 18 years, I was the head of customer service for a major electronics brand. Wow! And then, nag-try lang ako mag-post ng mga video. Sabi ko, wala naman mawawala. Yes, kung mag-post ka, may manood, di ba? And then, after 3 months, na-realize ko, teka, yung sinusweldo ko, parang isang araw ko na lang dito, ha? Oh, wow! I mean, umaabot siya ng ganon. And then, fast forward to today, I'm now able to generate millions of pesos of sales. Wow! Sana all! Nang hindi umaalis ng bahay. Opo. At minsan, nakapambahay lang. Yun, oo nga. Grabe. Gusto nyo rin ba yung mga Go Negosyantes? Kumita ng milyon na hindi umaalis sa bahay. Para mga 3 lang po, Hindi po. Naku, Tito Drew, syempre, napakagandang balita po yan. Kumbaga, you're blessed. You're blessed po na naabot nyo po yung ganyang klase po ng estado. Pero ano po ba, kasi kagaya po natin na siyempre nangangarap po na magkaroon ng online business. Sabi nyo nga po nagawa nyo po yun. Ano po yung sikreto po at naging matagumpay po kayo sa ganong klase po ng larangan? Hindi siya yung instant na pagkagawa mo ng video, magva-viral ka o bibili ka. Kasi maraming gusto talaga mag-online selling kasi nakikita natin, ang laki ng kinikita. But what people don't know is that, gaya ng topic natin kanina, personal branding muna. So, bago ko na-achieve yung kita na significant, parang ilang buwan muna ako gawa ng video, may nanonood man o wala, may bumibili o wala, tuloy-tuloy lang. So the key is to be consistent talaga. Yun, kumbaga pagiging consistent is mag-post every... Correct. Is it every day po ba? Yes, every day. Every day. Personally, gumagawa ako ng 3 video kada araw. Opo. Tito Drew, kayo po ba ay namimili po ng gagawa niyo po ng content? So, paano po kayo pumipili po ng mga brands po na gusto niyo pong i-online selling? Ang kagandahan kasi sa online selling, lahat pwede mo nang ibenta. Kanina nga pinagkukwentuhan natin, pagkain, nabibili na rin online. Yes, di ba? oo nga. Dati mga skincare lang. Ngayon, ultimong pangregalo, laruan ng bata, damit, online mabibili mo na. So,
gaya ng topic natin kanina, personal branding. So kailangan maging maingat din tayo sa pagpili ng mga products na binebenta natin kasi that's how we also build our branding. So kailangan pipiliin mo yung alam mo talaga na makakatulong sa tao. And of course, syempre yung mga legit brands tsaka yung mga legit na products. Opo. If ever po, Tito Drew, sa mga nandito po ngayon, kaya gusto din po magkaroon ng kagaya po ng ginagawa po ninyo, ano po yung mga dapat na natandaan pag gumagawa po ng content? Kunyari po sa isang produkto, kunyari po, sabi niyo po skincare, paano niyo po siya ginagawan po ng idea po or ng video? Alam mo, yung paggawa ng video is just one aspect ng pag-online selling eh. Pero kailangan ma-realize natin na we need to do our research first. Kasi mamaya yung binebenta mo is counterfeit pala ng isang product. nga, Diba? Pwede yes, mangyari yes. yan. Hindi mo alam yung binebenta mo is kinopya lang pala sa isang brand. So pwede kang mapahamak and that will reflect on your personal brand. So number one is make sure to do your research. Alamin mo rin yung product kung authentic ba siya. Number two is, part ng research is, syempre, hindi ka nagbebenta lang. Kailangan expert ka about that product. So lahat ng pwede nilang itanong about that product, paano ginagamit, saan ang galing, ano yung mga expectations, kailangan, alam mo. Kasi sa online selling, hindi ka nagbebenta lang. Nagtuturo ka din sa mga tao. Oo nga, kasi nga naman guys, kung wala naman kayong idea masyado sa ibebenta yun, magre-reflect yun syempre Correct. sa... Kumbaga, baka mamaya magbigay ka ng false information, imbes na makabenta ka, nako po, alam niyo naman mga bashers, no? Ang dami ngayon, no? So, pwedeng ikaw pang hindi makatulong sa produkto. Kasi ikaw yung nagre-represent ng brand. Tsaka matatalino na ang mga buyers ngayon. Alam na nila kung binabasa mo lang or kung alam mo yung sinasabi mo. So, number one is to make sure to do your research. At syempre, sir, kailangan authentic. Oh, syempre. Yun. Kasi nga, mararamdaman nga naman yun. Kung talagang hindi bukal sa loob nyo yung sinasabi nyo, mararamdaman po yung nanonood Correct. eh. So, sir, ano yung mga hindi nyo malilimutan na mga brands without mentioning po yung mga brand name? Pero ano sa yung pinaka naging patok? Alam mo, ang kagandahan sa online selling is walang limit sa pwede mong itry eh. Whether you are a business owner or you are an affiliate online seller. In my experience, yung mga hindi mo ine-expect na product, Talaga, sir? yun pa yung bumibenta. Gaya po ng anong klaseng produkto po? Halimbawa, yung nakalata lang na, o naka-jar na pagkain, akala mo, hindi na nila bibilin online kasi pwede naman nilang bilhin pala sa supermarket. Pero bakit nila binibili doon? Meron din naman mga bagay na hindi mo ine-expect mabibili mo online, gaya ng mga power tools, damit, sapatos, supplements, laruan ng bata. So, that means, huwag ka matakot mag-try ng iba't iba. Kasi very common, kapag online seller ka, kung ano yung napapanood mo, yun din yung ibebenta mo. Kasi, kunwari, mga power banks, mga ano. Pero, Yes. marami pang pwedeng ibenta na hindi mo ine-expect na bibilhin nila. So, it means, just keep trying. Be consistent. O yan guys, try and try until you succeed at huwag agad panghinaan loob. Correct. Kasi, Dahil nga sabi niyo, sir, hindi nga po nakukuha siya instant. correct. Sa online selling, marami nagtatry. Pero, konti lang yung nagstay. Opo. Kasi minsan pinahinaan ng loob, wala na. Noon, sumuko na po. Nagtry ako pero wala. Pero sa totoo lang, para ka nagtatanim. Tanim ka lang ng tanim dyan. Kasi gumawa ka ng video last year, tapos walang bumili. At least nandun na yon. In my experience, nangyari na yung product na to, akala ko, ay, pinag-usapan natin kanina, walang bumili, walang nanood. Tapos after 3 months, all of a sudden, nag-viral siya. Hindi natin ine-expect. Pero dahil napapanahon pala siya bigla. Nung nagtag-ulan, gusto na pala na ng mga payong, ng mga boots. So, just keep creating content and be consistent kasi you'll never know na yung success mo pala, nandun na pala sa susunod na video. Nako sir, Tito Drew, ako excited na ako dahil guys, after po ng interview natin, papakitaan tayo ni Tito Drew ng paano mag-online sell. Kung ano yung mga dapat sabihin, ano mga dapat na gawin. Pero Tito Drew, ano po yung maipapayo niyo po sa mga gustong pasukin po yung online selling? Ano po yung expert na advice na maibibigay ninyo? Ang akala kasi ng karamihan is kailangan mo ng studio, kailangan mo ng magandang equipment, pero you can start with whatever you have now. Kahit luma yung phone mo, nung nagsimula ako, Sir Betong, wala akong microphone,
Wala akong Oh. lighting, ang dilim pa ng background, sira-sira pa yung background ko. So start with what you have and begin with what you already know. Kasi nga naman guys, pag nag-live selling kayo, isipin nyo, yung likod nyo lang, maliit lang na spasyo ang kailangan Correct. po no? Doon nyo na ipagsiksikan kung ano may mga produkto na gagawin ninyo. At minsan, yung mga pinaka-successful na online seller ay yung pinaka-engaging. So Yes. think about it. Kung gagayahin mo yung setup nila na may studio, pare-pareho ng Opo. ilaw, edi pareho lang. Karamihan sa mga nakita ko na successful, yung hindi mo inaasahan na magbebenta sila. Meron sa garahe lang, Yes. meron nga iba sa kusina lang nila. Opo, So opo. the more relatable, the better. Ayan. Nako, guys, palakpakan natin si Tito Drew, Ay. mga kaibigan. At sana marami kayo natutunan. At ngayon, sir, magla-live selling Nako, tayo. Magla-live selling tayo, guys, ngayon. Impromptu to. At eto na, ang mga... Guys, tandaan nyo mabuti to, guys. Pwede nyo i-video, tapos pwede natin gayahin. Kasi ito nga naman ang gagamitin nyo lang to, guys, ha. Cellphone ninyo, tapos kung saan man. At ang ibebenta ni Tito Drew ay yung book, syempre, ni Sir Joey Go Negosyo. So, Sir Drew, kayo na pong bahala, sir. Manunod lang po ako dito sa gilid. Akala ko joke lang to. Totoo pala, impromptu. Totoo po. Buti na lang, alam natin yung libro. Yes, sir. Okay. Okay, subukan natin, ha. Kunyari, live selling natin to, Sir Drew. Sige po, take So it ito, away. pwede mong i-apply whether live or kung gusto mo yung nire-record mo yung video tas i-upload mo, pwede. First is to identify your audience. So para kanino ba to? Alam mo, ganito lang ang magandang intro natin dyan. Alam mo yung binabalak mong magnegosyo, yung binabalak mo negosyo, masisimulan mo, mapapalago mo. Kahit may negosyo ka na o magsisimula ka pa lang, tapos naubusan ka na ng idea, today, swerte ka. Kasi ito yung libro na hindi ka lang tuturuan magnegosyo, pero mas makikilala mo pa yung sarili mo. Kasi perfect balance, hindi lang motivational, technical din siya. So, kahit maliit pa yung negosyo mo, mas mapapatakbo mo ng maayos habang naa-address mo yung mga personal roadblocks mo. Ito yung tipo ng libro na hindi mo lang siya tatapusin. Sa sarap niya basahin, babalik-balikan mo siya na parang may personal mentor ka. Kaya kung gusto mo maging successful sa negosyo, ito yung libro na para sa'yo. 8 Success Tips for Small Businesses by Joey Concepcion. Wow! O di ba guys, simple lang. Pero nandun na lahat ng mga katangian kung Yeah. bakit mo bibilin yung libro. Correct. Gaya nga ng sabi kanina about branding, you're not selling a product, you're selling the experience. So, ayan. Tsaka magandang book talaga siya. So, please check out nyo na rin. Yun, check out na. Add to cart, then check out. Ayan. Tito Drew, maraming Thank you. salamat. Ang dami po namin natutunan. At syempre, saan po nila kayo pwede pong i-follow po, Tito Drew? I'm present po sa lahat ng social media platforms, YouTube, Shopee, TikTok, and Facebook. So, pakihanap na lang po, Tito Drew. Ayan. Tito Drew, maraming salamat. God Thank bless you you. more. More power po. Guys, palapakan natin mga Go Negosyantes. Tito Drew! you. Ayan, pero syempre, photo muna po tayo.